-28 tanker sa loob lang ng isang gabi. Ganap na binabago ng Ukraine ang estratehiya ng digmaan at maging si Pangulong Zelensky ay nagtatag ng isang command para sa pangmalayo ang pag-atake at ito ay gumagana na. Ayon sa puwersa ng unmanned systems ng Ukraine, ilang gabi lang ay totoong hinanting ng mga pandagat na drone ang Shadow Fleet ng Russia. 12 ng tanker ang ginagamit ng Moscow para iwasan ang sanksyon at magdala ng langis. Dagdag pa, nagliyab ang 12 ng tanker sa dagat Azov. Ang naging resulta ay, sa kauna-unahang pagkakataon mula nang magsimula ang malawakang digmaan, isinara ng Russia ang Azov-Don Canal at ang Kerch Strait. Dito dumadaan na halos isang kapat ng export ng trigo ng Russia. Tumaas agad ang presyo ng butil sa Europa na nagpapahiwatig na dapat pilitin si Vladimir Putin na tapusin ang digmaan agad kung hindi ay maapektuhan ng lahat. Sa episode na ito, tinalakay ang mga balita ukol sa malaking paksa, paano nilulubog ng Ukraine ang Shadow Fleet ng Russian Federation at sabay pinipigilan ang pag-export ng langis at butil ng Russia? Para saan ang dolyar? Nagtatag ba si Zelensky ng hiwalay na command para sa long-range na atake sa Russia? Paano naparalisa ng mga pag-atake ng Ukraine sa mga oil refinery ang halos kalahati ng oil processing ng Russia at nagdulot ng krisis sa gasolina? Bakit ang produksyon ng Patriot missiles na pinayagan ni Trump para sa Ukraine ay nagpapalagay kay Vladimir Putin sa alanganin? At paano naman tumutugon ang Russia mula sa bagong jet drone na Geran 4 Seeker hanggang sa mga pagtatangkang magpakitang gilas ng opensiba? Ako si Alexei Pichi, talakay natin ang lahat ng mga paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago ang lahat, ano ang dapat nating tuklasin? Ako si Alexei Pichi. Pag-usapan natin lahat ng paksang ito ng sabay. Pero bago magsimula, paki-subscribe sa YouTube channel na ito. Papunta na tayo sa 300,000 na subscribers. Magiging lubos akong nagpapasalamat kung kayo mismo ay magiging bahagi ng 300,000 na ito. Magsimula tayo sa mahalaga. Noong gabi ng Hulyo, 11 nagsagawa ang depensa ng Ukraine ng malaking operasyon sa dagat Azov. Kahanga-hanga ang resulta. Ayon sa datos ng General Staff ng Sandatahang Lakas ng Ukraine, tinamaan ang 21 tanker ng Russia. Bukod pa rito, tinamaan din ng mga sundalong Ukrainian ang 4 na tugboat, 2 cargo ship at 1 dredger. Sa kabuuan, 28 barko sa loob lamang ng isang gabi. Alam nyo, siguro ito na ang record sa buong panahon ko sa digmaang ito. Isipin nyo, 28 barko ang inatake sa loob lang ng isang gabi sa dagat Azov. Pero 21 dito ay oil tanker na may langis at produktong petrolyo at ito ay sa isang gabi lang. Isiniwalat ni Robert Madier Brody, komandante ng drone systems ng Ukraine, ang lawak ng operasyon laban sa Shadow Fleet ni Putin. Sa loob ng 5 gabi mula ika-6 hanggang ika-11 ng Hulyo, tinamaan na ng mga puwersa ng drone systems ng Ukraine ang 76 na barkong Ruso. Ibinahagi rin niya na tumigil ang galaw ng mga sasakyang pandagat sa Kerch Strait dahil sa mga pag-atake. Noong gabi ng Hulyo, 11 inatake ng mga sundalong Ukrainian ang 53 target militar sa sinakop na Crimea at Timog, kabilang ang hukbong dagat at enerhiya. At hindi ito isang beses lang na aksyon, ito ay serye na. Nagsimula ito noong gabi ng Hulyo, 9 nang umatake ang puwersa ng Ukraine sa mga target ng Russia sa dagat Azov. Noong panahong yon, tinamaan ang 12 barko, pati isang oil terminal at imbakan ng bala ng mga mananakop. Sumunod pa ang sunod-sunod na pag-atake at sa ilang araw lang, naging lugar na ng pangangaso sa mga tangke ng Russia ang dating tahimik na dagat Azov. Parang shooting range na doon, hinuhuli at inaatake ng mga unit ng drone. Mapapansin, wala talagang magawa ang mga Ruso dito kundi isara ang kipot. Yun lang.
At dito makikita ang pinakamahalagang resulta na nagpapakita na epektibo ang estrateya. Ang Rusya ay gumawa ng isang hakbang na walang kapantay. Dahil sa mga pag-atake ng mga drone, pansamantalang pinatigil ng mga otoridad ng Federasyon ng Rusya ang paglalayag sa Azov-Don Canal sa rutang tubig na nag-uugnay sa Don at Dagat Azov. Inabisuhan ng Russian Border Guard ang mga kumpanya ng pagpapadala na itinigil na ang pagtanggap ng aplikasyon para dumaan sa kipot ng Kerch. Ibig sabihin, isinasara na rin ang kipot ng Kerch. Bakit ito ang tumama kung saan pinakamasakit? Dahil hindi lang ito tumatama sa langis, kundi pati na rin sa butil, isa pang pinagkukunan ng kita ng budget ng Russia. Ayon sa mga analyst, hanggang 25% ng export ng trigo ng Russia ay dumadaan sa Dagat Azov, kabilang na ang mga butil na walang hiya nilang ninanakaw mula sa mga sinakop na teritoryo ng Ukraine. Bakit? Ito ang dahilan kung bakit makatwiran ang pag-atake sa mga barkong pangkarga. Sa baybayin, naroon ang dalawang pinakamalaking rehiyon ng paggawa ng butil sa Russia, Oblast ng Rostov at Krai ng Krasnodar. Mabilis nag-react ang pandaigdigang merkado. Dahil sa mga ulat ng pagtigil ng paglalayag, tumaas ng 4% ang presyo ng trigo sa Euronext noong Biyernes, pinakamataas sa 6 na linggo. At napansin din ng mga analista na itong unang seryosong aberya sa kalakalan ng butil ng Russia sa loob ng 4.5 taon ng ganap na digmaan. Paalala rin na noong gabi ng Hulyo, 10 inatake ng drone ng Azov, Taganrog at mga lugar sa Oblast ng Rostov. Sa Azov, 2 imbakan ng petrolyo ang nasunog. At noong gabi ng Hulyo, 11 sa Taganrog Bay, inatake ng mga drone ng 4 pang barkong Ruso, kabilang ang isang tanker na may dalang metanol. Sabi nga nila, unti-unting sumisikip ang pagkubkob kaya napilitan ang Moscow na isara ang katubigan. At ngayon, ito ang mahalaga. Ang pagtugi sa mga tanker sa Dagat Azov ay hindi simpleng improvisation, kundi bahagi ng bagong doktrinang militar ng Ukraine. At si Vladimir Zelensky ang formal na nagpatibay nito. Narito ang sipi mula sa Panggulo ng Ukraine. Ngayong araw, nilagdaan ko ang kautusan para sa pagbuo ng espesyal na command sa sandatahang lakas ng Ukraine. Isang kumad na kayang magsagawa ng malalayuan, halos pandaigdigang pag-atake laban sa Russia sa digmaang ito. Malinaw na naipahayag ang layunin ng bagong estruktura. Pagtuunan ng lahat ng magagamit na mga yaman upang lalo pang at malaki ang ibaba ang kakayahang militar ng Russia. Hindi binanggit ng presidente ang pangalan ng commander, sinabi lang niya na may matatag at mataas na karanasan ng tao. Kasabay nito, nabuo ang pinagsanib na pwersa ng mabilisang pagtugon sa pamumuno ni Brigadier General Dmitry Voloshin, bayani ng Ukraine. Ito na ang bagong estratehiya ng digmaan, opisyal ng inilipat ng Ukraine. Mga long-range na padatake sa mga oil refinery, sa mga tanker, sa mga pabrika ng military-industrial complex, sa sektor ng enerhiya at iba pa. Dati, may mga hiwa-hiwalay na operasyon tulad ng pautina na matagal pinaghandaan at minsan lang nangyari na ikinamangha ng lahat pagkatapos ay may mga pahinga. Hindi, ngayon ito ay inililipat na sa kategorya ng isang hiwalay na command, isang sangay ng militar na magtatrabaho lang para sa ganitong mga pag-atake. Ibig sabihin, ang digmaan ay sistematikong inililipat ng mas malalim sa likurang bahagi ng Rusya. Pero ang panguhuli sa mga oil tanker sa dagat ay kalahati lang ng estratehiya nito. Ang ikalawang kalahati ay ang mga pag-atake sa mga oil refinery at dito mas malaki pa ang mga resulta. Ayon sa datos ng pangkalahatang tanggapan ng sandatahang lakas ng Ukraine, sa simula ng Hulyo 2026 na ilagay ng mga pwersang depensa ng Ukraine sa labas ng operasyon. Ang 43% ng kapasidad ng pagpoproseso ng langis ng Rusya, ibig sabihin halos kalahati. Sa nakaraang buwan lang, matagumpay na inatake ang 8 Russian oil refinery mula sa TOP 10 na listahan. Ang kabuuang pagkalugi ng industriya sa loob ng isang taon mula Agosto 2025 ay umabot sa $13.5 bilyong. Ipinapakita ng heograpiya ng mga pag-atake na halos lahat ng lugar ay naabot. Inilantad ng General Staff ng Sandatahang Lakas ng Ukraina ang epekto ng mga pag-atake noong Hulyo. Nasira agad ang 8 tangke ng iba't ibang laki sa oil terminal ng St. Petersburg noong Hulyo 4. Sa paliparan ng Borisoglepsk sa rehiyon ng Voronezh noong ika-8 ng Hulyo, nasunog ang 28 tangke na may biokerosene na may kabuuang dami na 1,600 kubikometro. Tinamaan ang Slavneft Yanos Oil Processing Plant sa Yaroslavl at ang planta sa Kstovo.
Ang pinakatampok ay ang Omsk na planta ng pagpoproseso ng langis na siyang pinakamalakas sa buong Rusya. Tinamaan noong ika-6 ng Hulyo sa layong mga 2,500 kilometro mula sa hangganan. Pagkatapos nito, isa na lang talagang malaking planta ang natira sa Rusya na hindi pa inaatake. Ito ay matatagpuan sa rehiyon ng Irkutsk. Hindi ito top 10 pero ito na lang ang natitirang planta ng pagpoproseso ng langis na di pa naatake sa rehiyon ng Irkutsk. Nagkaroon ng krisis sa fuel sa likurang bahagi ng Rusya. Ang produksyon ng gasolina para sa sasakyan ay bumaba sa 65% ng karaniwang konsumo ng mga Ruso tuwing tag-init sa lokal na merkado. Ngayon, kasabay ng tagumpay ng hukbong Ukrainyano, may malaking balitang pampolitika din. Ngayong linggo, binigyan ng Estados Unidos ang Ukraine ng lisensya para gumawa ng mga misil para sa Patriot System habang pinuri ni Donald Trump si Zelensky at tinawag na kamangha-mangha ang kanyang trabaho. Bakit ito mahalaga? Ayon sa Washington Post, tinuturing nilang patibong ito kay Vladimir Putin. Kung magkakaroon daw ng sapat na mga misil para sa Patriot ang Ukraine, mawawala ng kanilang pangunahing sandata ang mga mananakop na Ruso. Ibig sabihin ang mga ballistic missile. Ayon sa pahayagan, si Putin ang kailangang mag-isip ng husto kung paano ipapakita ang mga realidad sa mas kapaki-pakinabang na paraan. Matapos simula ng administrasyon ni Trump ang hayagang pagkilala sa tagumpay ng Ukraine, nagpakita ng kalituhan ang reaksyon ng Kremlin ngayon. Sinabi ng tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov na hindi ito itinuturing ng Moscow na eskalasyon, ngunit maliraw ang paraan ng Washington. Nagbabala siya na baka humaba lang ang digmaan dahil sa desisyon. Talaga? Talaga ba? Sa lohika ng mga Ruso, kahit alam kong alam nila ang sinasabi nila, parang kung hindi lumaban ng Ukraine, matagal nang natapos ang digmaan. Parang kapag sinusubukan mong lumaban, kapag sinusuntok mo sa muka ang agresor na ito, ibig sabihin ang Russia, kapag sinusuntok mo sa muka ang diktador na si Putin, lalo lang tumatagal ang digmaan. Parang, bakit mo pa sinusuntok? Huwag mo nang suntukin. Simple lang, tanggapin niyo na lang. Mga Ruso, tandaan nyo, isang napakahalagang bagay. Ang mga Ukrainian ay hindi basta-basta nagpapalupig, hindi katulad nyo. Kayo ang nagpapalupig. Kayo ay mga klasikong nagpapalupig, nagsimula na ang krisis sa gasolina sa inyo. Tapos ang reaksyon nyo, haha, ayos lang, pipila na lang ako sa gasolinahan. Maghihintay ako ng isang araw, tapos bibigyan ako ng 20 litro ng gasolina. Pero ang mga Ruso, hindi nila tinatanong si Putin kung anong nangyayari at kung paano mo ito inabot sa ganito. Ang sinasabi nila, hindi. Ano kayo? Hindi kami kayang sakupin. Ano kami? Lilipat kami sa mga Chinese na dekuryenteng sasakyan. Pupunta kami sa China, didilaan ang kanilang bota at hihingi ng mga dekuryenteng sasakyan at solar panels. Iyan ang ipinagmamalaki nila. Ibig sabihin, inuulit ko, hindi Ruso ang mga Ukrainyano. Isinulat pa nga ni Kuchma, ang Ukraine ay hindi Russia. Ayan. Pero dito, mahalaga ulit ang tapat na paglilinaw. Para maging tapat, nagbabala ang mga eksperto sa militar na hindi agad masusolusyunan ng produksyon ng Patriot na misil ang problema. Dahil sa komplikadong teknolohiya, posibleng magsimula ang produksyon nito matapos ang 2 taon. At ang buong siklo ng produksyon ng mga PAC-3 na misil ay tumatagal ng humigit kumulang 24 na buwan at kinabibilangan ng halos 400 na supplier ng iba't ibang bahagi. Sa ngayon, tanging Alemanya at Hapon lang ang may lisensyadong produksyon ng mga misil na ito. Ngunit may balitang nagpapagaan sa sitwasyon. Gagawa na ang Alemanya ng mga Patriot na misil para sa Ukraine simula ngayon habang inaayos pa natin ang sariling produksyon. Siyempre, hindi rin naman nakaupo lang ang Rusya at ang sagot nila ay tungkol din sa mga drone. Ngayong araw, inilabas ng mga Russian na source ang mga katangian ng bagong attack drone na Geran 4 Seeker, isang malalim na na-modernize na Shahed. Ang tinatayang layo ng lipad ay 550 kilometro at ang bigat ng warhead ay hanggang 50 kilo. Bakit delikado ang drone na ito? Noong Mayo pa lang, sinabi na ng Ukrainian intelligence na ang Geran 4 ay nakatanggap ng bagong pinalakas na airframe, pinahusay na aerodynamics at ang mahalaga, isang turbojet engine na gawa sa China. Ngayon, kaya nitong umabot sa 500 kilometro kada oras ang bilis at lumipad hanggang 5 kilometro taas. Pero ang pinakamahalaga, nilikha ng Russia ang drone na ito bilang kontra sa mga Ukrainian drone interceptor na naging sobrang epektibo na. Sinisikap din ng Russia na ipakita ang pagbabagong ito sa lupa. Sabi ng militar ng Russia, gumagamit na ang sandatahang lakas ng Ukraine ng mga robot na panlupa sa opensiba.
na siya ring pag-amin na unti-unti nang napupunta sa mga unmanned system ang inisyatiba. Ginagamit ng Ukraine ang mga unmanned system hindi lang sa impapawid at dagat, kundi pati na rin ngayon sa lupa. Kasabay nito, wala namang malaking tagumpay ang Russia sa front. Ang pag-usad ay naitatala lamang sa ilang bahagi ng front. Simple lang ang konklusyon, nagbago ng estratehiya ang Ukraine. Imbes na posisyonal na labanan, sinasakal ng Ukraine ang Russia sa ekonomiya at lohistika. Nang tumpak at malalim ang abot. Sa loob ng isang linggo, 76 na barko ang tinamaan, may panghuhuli sa tagong armada ni Putin, isinara ang Azovodon Canal at kipot ng Kerch, tumaas ang presyo ng trigo sa buong mundo at iba pa. Dagdag pa, halos kalahati ng oil refining ng Russia ay naparalisa. Sa Russia, may krisis sa gasolina, 13.2 bilyong pagkalugi. Iyan ay sa oil refining pa lang. Dagdag pa ang bagong pamunuan para sa malalayong pag-atake ng sandatahang lakas ng Ukraine na naglalagay ng lahat ng ito sa isang sistematikong batayan. Bukod dito, nakuha natin ang lisensya sa produksyon ng Patriot na maaaring mag-alis sa Russia ng bentahe nito sa ballistic missiles. Sa mga panahong ito, si matandang lolo Vladimir Putin ay patuloy na ipinapakita bilang tagumpay ang mga pekeng pag-usad sa harapan. Para sa kanya, para sa matandang uugod-ugod, para kay lolo Vladimir Putin na parang laruan, ang tagumpay ay itong mga pagsalakay ng infantry sa harapan. Nasakopan nila ang 100 metro ng banal na lupain ng Ukraine. Tagumpay! Matagal nang nagpasya ang Ukraine na iwasan ang direktang labanan sa mabagsik na Ruso. Nagpasya ang Ukraine na punteryahin ang likurang bahagi ng kalaban. Habang nagsasalita si Putin, sinasabi niyang nasakop nila ang dagdag na 100 metro ng lupang Ukrainian. Nakakalimutan niyang banggitin na winasak ng Ukraine ang lahat ng oil refinery natin at pinalalayas tayo sa dagat ng Azov. Sinasarado natin ang mga kipot at pinipigil ang pag-export ng langis, trigo at mga produktong petrolyo. Malaking problema ang gasolina sa buong bansa. Pinalalakas ng Ukraine ang long-range na pag-atake kaya halos buong Russia tinatamaan na. Lahat ng ito hindi niya nababanggit. Para sa kanya bilang matanda, ang tagumpay ay parang unang digmaang pandegdig, harapan, bayoneta sa labanan. At ang mahalaga, kahit ang pahayag tungkol sa pagpapakawala ng mga bagong jet-powered na drone na Geran 4 Seeker tandaan ninyo, tugon ng nagtatanggol, hindi ng umaatake. Napilitan lang ang Rusya kumilos dahil sa tagumpay ng sandatahang lakas ng Ukraine. Ibig sabihin lumitaw ang Geran 4 Seeker bilang tugon sa mga matagumpay na pangharang na drone ng Ukraina. Imilipat ng Ukraina ang digmaan mula harapan papunta sa ekonomiya ng Rusya, kabilang ang mga tanker, refinery ng langis, daungan at kanal. At base sa nangyari na kinailangan ng Moscow na isara ang sarili nitong export corridor sa unang pagkakataon, epektibo talaga ang bagong estratehiya ng Ukraina. Dito ko natatapusin. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa deskripsyon ng video na ito. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Iyon lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.